So ito na nga mga pre, nagbabalik po tayo at magbibigay po tayo ng reaksyon dito kay Ansing. Okay, kasi may nakikita kong video na gusto kong bigyan ng reaksyon. No? Nagkaroon ako ng interest dito sa video ito. Syempre hindi lang naman yan, dun sa bagong upload din ni Daddy Frankie. Bigyan po natin ng kaunting reaction yon. Ayan. About po dito kay Ansing, and syempre dito naman po kay Ansing at Oliver. Okay, so ito na at play po natin yung video, panoorin po natin. Mukhang masaya naman dito si Ansing. Bakit kaya? Kayo, sa tingin nyo, bakit kaya masaya? Well, dapat naman talaga ang tao maging masayahin lang, no? Pero depende pa rin. Panoorin natin para magkaalaman agad. Okay, play natin. Salamat naging daan ka para magkapera ako. Ano daw? Ulitin nga natin. Ulitin nga natin. Salamat naging daan ka para magkapera ako. Ayay! Ano daw? Salamat ha na naging daan ka para magkapera ako. Mukhang mali yata yun. Sabagay, si Ansing kasi hindi niya alam yung hindi niya siguro naisip kung anong sasabihin ng ibang tao pag narinig tong sinasabi niya. Salamat ha, naging daan ka para magkapera ka. Mali. Palpak. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Salamat naging daan ka para magkapera ako. Kung kayo po yung tatanungin, tama po ba yung sinabi ni Ansing or medyo sablay po talaga? Para sa akin, diretsahan sagot, sablay. So parang ang dating dyan, kaya nandyan ka dahil para magkapera ka. Yun yung iisipin ng ibang tao. Pero kung hindi mo naman inisip yun, kusang lumabas lang sa bibig mo, hindi naman kita dyan na-judge. Pero ang sinasabi ko lang dito, paano na lang kung marinig yan ng ibang tao, yun talagang iisipin nila. Sasabihin ng ibang tao na kaya ka pala nandyan kasi nagkakapera ka. Okay, nagbibigay lang naman ng reaksyon. Hindi naman kita huhusgahan, kaya nga lang, mali yung banat mo dyan. Yung pagpasok, yung sinabi mo sa kapatid mo na si Oliver. Pilitin mong laban. Pilitin mong... Ito. Pakinggan natin to Pilitin mong labanan yung sakit mo. Ikaw naman, tumatawa ka na naman. Pilitin mong labanan yung sakit mo. Tinawanan po si Ansing. Bakit kaya? Baka sinasabi ni Oliver, ikaw naman ate niya yata, no? Ikaw naman ate. Binibiro mo naman ako. Concern ka na sa akin ngayon, ate. Noon ate, hindi naman. Joke lang. Huwag niyo masyadong seryosohin yung sinasabi ko. Nasabi ko lang. Kanta ka na. Kanta ka. Masaya si Oliver. Kanta. I can wait forever if you say will be there. I can... Galing may natutunan siyang bagong kanta ngayon. Diba? Hindi katulad dati, isa lang. Ano nga yung kanta niya dati? Mahal? Kanta niya dati? Bakit kung sino pa hindi marunong magmahal ay siya madalas maiwan at di alam ang dahilan. Bakit kung sino pa? Wala talaga. Hindi ako marunong. wait forever as you aim. Spend my life as belong to be. Baka siguro natututo si Oliver ng kumanta kasi baka tinuturuan nila Daddy Frankie. Oo nga pala kasi si Oliver palaging nakatambay doon sa may TV, nanonood sila palagi doon. Or di kaya nakikinig sila ng mga kanta. Di ba? Kaya pala, kaya may natututunan si Oliver pala na mga bagong yung mga kanta ngayon. Kasi may TV kasi doon
pagpasok mo sa bahay nila Daddy Frankie, may TV po doon. So, doon sila nanonood palagi. Kaya pala, doon sila palagi, nagstay. Pa-practice. Hindi, alam niya na yun. Nagpa-practice magkanta. Alin? Hindi, alam niya ng kanta yun. Hindi, kasi, kung alam niya na to, Yung bakit kung... hindi, yung bagong kanta ngayon, yung tinutukoy ko, hindi yan. Ikaw naman eh. Pero, memorize niya mga kanta. Ha? Memorize niya. Baka memorize niya yung kanta at nung narinig niya sa TV, Na-recognize. naalala niya. Ito pala yun. O, di ba? So, kung ganun nga yung nangyari, malamang sa malamang, yung memory po ni Oliver, unti-unting nagbabalik. Naku. Yes. Naku. Baka maalala niya na yung mga hindi niya dapat maalala noon. Naku. Patay tayo dyan! Patay. Ano ba yun? Hindi ko alam. Malay mo kung may maalala siya, di mas maganda. Tuloy natin. Salawat po dito sa pera na binigay niyo po. Pero kung gusto niyo pong magbigay ng pambiling yero, di tatanggapin ko pa rin po. Ano daw? Okay na sana, nagpasalamat ka na eh. Pero kung gusto niyo pang magbigay ng yero, walang problema. Hindi man ako galit kay Ansing. Naiintindihan ko po si Ansing. Natatawa na lang talaga ako sa mga sinasabi niya. Kung kayo galit kayo, ako hindi po galit. Pero natatawa po talaga ako. Kung kayo nabubuisit kayo, hindi po ako nabubuisit. Natatawa na lang talaga ako. Pero mali yun, Ansing ha. Mali yun. Oh, sabi mo dito. Salawat po dito sa pera na binigay niyo po. Pero kung gusto niyo pong magbigay ng pambiling yero, di tatanggapin ko pa rin po. Oo nga naman. Kung may gusto nyo pang magbigay ng yero, edi tatanggapin. Diba? Pero mali yun. Mali yung ganun. Meron ka na eh. Tatanggap ka pa. Ayo, ano sa tingin niyo? Oh, salamat ha. Naging daan ka para magkapera ako. Salamat, Oliver ha. Dahil sa'yo, nagkapera si Ansing. Congratulations, Ansing. Pero may nagsabi, seryoso, may nabasa akong comment. Seryoso po. Sa sobrang daming nagagalit kay Ansing, may mga nagko-comment doon na si Ansing daw yung dapat ipagamot. Ewan ko, baka sa inis lang nila yon. Pero matino naman po si Ansing, wala naman po siyang problema. Si Oliver po talaga yung meron. Si Ansing po okay siya. Siguro lang, dahil sa hirap ng buhay, yung nagkakaganyan si Ansing, no? Kasi, sa tingin ko lang, si Daddy Frankie kasi mapagbigay eh. Di ba? Mapagbigay po si Daddy Frankie. Kaya siguro, parang natutuwa lang si Ansing na, sa buong buhay ko, na nabuhay ako sa mundong ito, si Daddy Frankie lang yung nakatulong sa akin ng ganito na nagbibigay sa kanya. Kaya siguro nagkakaganyan si Ansing. First time niya kasi. Sa buong buhay niya po, first time niya yun. Na hindi nga niya naranasan yan sa mga kamag-anak niya, kapatid eh. Kasi syempre, mahirap ngayong buhay. Diba? So, naranasan niya yan kay Daddy Frankie. Yung tumatanggap siya ng mga blessings. Diba? So, naintindihan ko yun mga pre. Naintindihan ko yun. Kasi, sa kanila, na mga magkakapatid, si Ansing po talaga yung mahirap. Mahirap po yung buhay nila. So, eto na. Try natin itong sa YouTube. Dito. Short lang naman sa YouTube. Ito. Punta si Nanay Ansing sa bahay ko nung 31. Kaya lang hindi po kami nagpangita. Sa naging usapan nila ni Ate Peli and then Kuya Jesse, medyo hindi ko na alam saan ko ilulugar ang sarili ko. Ba't nandito ka? Namimiss ko rin po siya. Namimiss mo si Kuya Oliver. Totoo ba yung sinabi nila na kung kailan pag nawala ang isang tao, saka mo siya mamimiss? Naisip ko rin, sobrang na ako, maabuso na ako. Taka naisip ko rin si Kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Okay. At least na-realize na ni Ansing, no?
yung kanyang mga pagkakamali. Nakakatuwa naman kung gano'n. Pag mayroon pong pambili po sana ng baboy, Gusto mo mag-alagang baboy? Klaro ko lang po ha, hindi po siya humihingi. Oo, yung baboy kasya na yan diyan sa ano, sa kulungan ni Oliver. Kung maliit pa, ewan ko lang pag lumaki na. Masyado masikip 'yun. Pero dapat linisan ulit 'yan bago lagyan ng baboy. Oo, sa dobleng linis bago lagyan ng baboy, 'di ba? Tara bro. Ayan dito pala. At dito na tayo kay Ansing, no. Ayun, naglilinis. Kumusta ang New Year? Maayos naman po. Maayos naman. Ba't nandito ka? Kasi po, naglilinis po ako dito sa kulungan dati ni kuya ko po kasi namimiss ko rin po siya. Ah, namimiss mo si Kuya Oliver kaya nilinis mo. Opo. Oh. Naalala ko po kasi siya. Ha? Naalala ko po siya. Naalala mo yung kapatid mo. Salamat naman. Opo, namimiss ko rin po siya, Daddy Frankie. Kaya ako pumunta dito kasi gusto kitang makausap ng maayos personally. Kailangan kakausapin kita na ako mismo yung nag-effort pumunta sa bahay mo. Okay lang ba kitang maabala? Opo. Pwede ba tayong mag-usap dito? Dito sa hindi mainit, hindi mahangin. Kumusta naman tong bahay ni Kuya Oliver? Maayos pa naman po. Nilinis ko nga po kasi dumi-dumi na naman po. Ayan, okay. Dito, usap tayo rito. Okay lang? Opo, okay. Dumanaw doon sa bahay niya. Sabi nga ng asawa mo, nandito ka raw. Opo, naglinis po ako dito. Wala bang ano? Okay na yan? Okay ka lang dyan, Ate Hansing? Kuha kayo upuan kaya doon. Manghiram kayo doon para maging maayos. Ayan. O ako, upo na lang ako dito. Dito upo ka, Ate Hansing, para maging maayos. Ate Hansing, lapit ka ha. Ayan, idikit ko lang yung mic kasi mahangin. Okay? Isa pa, lapit ka lang. Isa pa. Yun. Ate Hansing, huwag kang layo ng layo. Naligo naman na ako. ako nga po hindi naligo. Ay, ikaw hindi pa naligo. Ilang araw na? Ilang araw na hindi naligo? Araw pa lang naman Ha? po. Isang araw pa lang. 5 araw pa lang. Okay lang yan. Hanggang mahiya, cowboy tayo. Ha? Ilan? 5 araw o isang araw? Ilang uliligo 5 araw? Ako nga po hindi naligo. Ay, ikaw hindi pa naligo. Opo. Ilang araw na? Ilang araw na hindi Isang naligo? araw pa lang naman Ha? po. Isang araw pa lang. 5 araw pa lang. Okay lang yan. Hanggang mahiya, cowboy tayo. Ha? Ay, Kumusta yan? mali. Tawa ako dun sige. Tuloy natin. New Year. Maayos naman po, Daddy Frankie. Ano handa nyo? Pansit lang po. Pansit lang. At least. Importante sa New Year, walang sakit, walang disgrasya, kasi alam nyo naman, bagong taon, may mga nadidisgrasya, yung iba, sa ospital na nagbabagong taon, di ba? So, pasalamat pa rin kailangan kahit simpleng handa, at least malusog, walang disgrasya, safe yung buong pamilya, yun yung importante doon. Buong pamilya magkasama. Ha? Parang happy ka ngayon natin, Nanay Hansing. Opo, kasi po bumubuti na po yung kuya ko, si Kuya ko Oliver. Buti naman, no? Ganun ba talaga? Totoo ba talaga, mga kababayan? Ay, upa-upuin natin si Nanay Hansing para magandang usapan. Dito ka, Nay. Huwag kang lalayo sa akin. Ayan. Totoo ba yung sinabi nila, no? Minsan parang totoo talaga eh. Na kung kailan pag nawala ang isang tao, saka mo siya mamimiss. Naalala ko nga po yung kuya ko, Daddy Frankie. Oh. Na-realize ko na rin po na umaabusan na po ako sa inyo, nahingi ng hingi. Hindi naman. At least, no, na-realize po ni Ansing yung kanyang pagkakamali. Nakakatuwa naman. Diba? Kumusta po pala si kuya ko? Okay naman siya doon. Yun nga yung rason, Nanay Hansing, kung bakit ako nandito. Dahil gusto kong kausapin ka, gusto kong makausap ka ng maayos. Buti naman naglinis siya dyan sa kulungan ng kuya niya, no? Kasi at least na-realize niya siguro na noon umaabuso siya, ngayon hindi. At sabi naman ni Ansing, natutuwa daw siya kasi magaling na yung kuya niya. Hindi pa man totally magaling pero nandun na makikita mo na 'Di ba? Hindi katulad dati. Iba talaga dati, 'di ba? Ikaw ba naman pakainin mo ng plastic? Di normal 'yun. At least ngayon, parang nagsisisi na si Ansing at natutuwa na, 'di ba? May tuwa na sa kanyang muka, mapapansin mo. So,
Yung mga bashers ni Ansing, normal lang yan na nandyan. Hindi talagang mawawala yan. Pasalamatan na lang kung ikaw ay may basher or kung wala, mas maganda pa rin may basher talaga. Pero hindi ka mawawala ng basher eh. Kaya may basher man o wala, pasalamatan mo na lang. About doon sa pagpunta mo sa amin ng 31. Nahiya na rin po akong punta ng punta. Mm. Kasi naman po, ikaw lang naman po, Daddy Frankie. Malalapitan po. Pag lumapit po ako sa iba, pinapahiya lang po ako. Pag umutang po ako sa iba, ay wala, utang ka ng utang, sabi pa sa akin. Kasi nga si Ansing, sabi niya, marami daw talaga siyang utang. So, sabi ko nga sa inyo mga pre, si Ansing yung pinakamahirap sa kanilang magkakapatid. Magkakapit bahay lang kami dito, si Jilay, kilalang kilala niya si Ansing kasi matagal na dito. So si Ansing po talaga yung mahirap po talaga yung buhay nila. Nakakaawa naman talaga. Pag sa'yo ako lumapit, hindi mo ko pinapahiya. Kaya sa'yo ako lumalapit kasi alam ko mabait ka. Pero na-realize ko rin na sobra na ako. Naya na rin ako sa mga viewers. Na masasaktan na rin ako sa mga sinasabi nila. Na makapal na yung mukha ko. Naisip ko rin, sobra na ako, maabuso na ako. Saka naisip ko rin si kuya ko Oliver, Daddy Frankie. Imbis na siya yung tulungan mo, ako pa yung umaabuso sa'yo. Hindi yun. Naintindihan kita. Sa si Oliver, ang kailangan tulong dun kay Oliver, hindi naman po talaga si Oliver bibigyan ng pera o kung ano, hindi. Anong kailangan dun? Mapagaling siya. Pagamot. Mapagamot siya, yun. Kay Ansing naman, sa nakikita ko, hirap talaga siya sa buhay. No? Pasalamat na lang siya ngayon kasi kahit paano, may blessings na binibigay sa kanya ang Team Daddy Frankie. 'Di ba? So, ganun po kabait ang Team Daddy Frankie, mga pre. Kaya sabi ko nga sa inyo, tulungan po natin ang Team Daddy Frankie. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pag-share niyo ng kanilang mga video, kayo po ay nakatulong na. Hindi po, yung ibang vlogger po kasi, ibang content creator, yung ibang charity vlogger, kaplastika na lang yung ginagawa nila eh. Hindi man po lahat, pero may mga kilala ko dyan, mga plastic. Hindi po totoong pagtulong yung ginagawa nila. Pag sinabi mong Daddy Frankie, totoo po yan. Pag sinabi mong Tekram, totoo po yan. Yun po yung mga totoong tumutulong sa yung nasusubaybayan ko pa lang. Okay, tuloy natin. Alam ko marami pang iba. Marami pa. Pero marami ring mga mapagkunwari. Nanay Ansing, Ayun naintindihan. na po, Daddy Frankie. Wala yun, huwag mo isipin yun. Nandito ako, salamat ako sa Panginoon. Dahil nakilala ko kayo. Inuunawa ko ang lahat, naintindihan kita na. Salamat po, Daddy Frankie, at nandiyan kayo sa amin. Alam mo kung bakit ako pumunta dito, ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Makinig ka muna. Nung araw na nagpunta ka doon, talagang wala ako. Pinuntahan ko yung tatay ko, kinausap ko siya na doon siya mag-New Year sa amin. Di ba, disperas ng New Kaya Year? po pala wala kayo nung pumunta ako. Tapos syempre, yung kinausap ka ni Kuya Jesse, ni Ate Feli, ni Bandam. So napanood ko yon. Sabi ko, kailangan kausapin ko si Nanay Ansing, kailangan paliwanagan ko siya ng maigi. Para malaman mo, maintindihan mo. Although gaya na sinabi ko, Nay, kung sa akin lang, uunawain ko hanggat kaya ko. Nakita ko naman sa sitwasyon mo talagang sa hirap ng buhay. Po, alam niyo naman po yung asawa ko, nagtatrabaho naman po siya, nakikipag-arawan sa bukid. Kaso po, kulang po talaga. Ang mahal po kasi ng bilihin ngayon, Daddy Frankie. Mang pangbigas, pang ulam, tapos panggastos ng mga anak ko. Kulang na kulang. Okay na yun, Nay. Makinig ka sa akin. Alam mo, Nanay Ansing, pasalamat ako kasi nakikipag-cooperate kayo sa akin, sana tuloy-tuloy. Pero sana, para hindi na magalit sa'yo ang mga viewers, huwag ka na lang mag-demand. May kasabihan po tayo, Nanay Ansing, na alam ng Diyos kung ano ang nararapat at kailangan mo. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa Alam na. humihiling sa ating Panginoon. Alam na ni God kung ano yung para sa atin. Kusang darating yan kung talagang naangkop at panahon na para sa atin. Kaya po siguro nag-cross yung daan natin, unang-una, para matulungan si Kuya Oliver. Which is true, na yun dapat ang uunahin natin. Oo nga po. Pero napansin mo ba, nung unang-unang pasok ko sa bahay mo, nakita kong butas-butas yung yero, nagbigay agad ako ng 10,000. Oo nga po. Hindi ka pa nagsasabi or what, may bigay na ako sa'yo. Pero hindi ko po yun magagawa kung hindi sa power ng Panginoon. Oo nga po. Ulitin ko, Nay, para hindi magalit yung mga tao, para hindi sila magtampo, para hindi kanila ma-misinterpret. Iwasan na natin yun. Okay. Ang pinakamasaya dito, nakikipag-cooperate ka sa akin para matulungan si Kuya Oliver. Opo, Daddy Frankie. Gaya ng sinabi ko, yung pangangailangan mo, alam ng Diyos, alam ng Panginoon. Kahit hindi ka magsabi, nakikita ko rin po. Ayun, so, yun. Kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Nakakatuwa itong video ito. Kasi, si Ansing, unti-unti niya nang nare-realize yung kanyang mali. Diba? And then, si Daddy Frankie, nagbibigay din po ng advice sa kanya. Kasi, sabi ko nga, first time po itong naranasan ni Ansing.
si Daddy Frankie lang. Narinig nyo kanina na si Ansing kahit saan lumapit, minsan sinusungitan pa, walang nagpapautang, di ba? May mga anak pa yan. May pinapaaral pa yan. Yung lalaki lang nagtatrabaho, arawan. Magkano lang yung per day ngayon? Kung may trabaho, okay. Kung wala, may hirap. Walang kikitain, di ba? So, para sa akin mga pre, wag nyo nang ikarer siguro yung pag-hate kay Ansing. Dapat, i-balance nyo na lang. At least, kita nyo naman, natututo naman siya sa sa kanyang mga pagkakamali. Diba? Itawa nyo na lang yan. Diba? So, kaya mga pre, ano reaction nyo dito? Comment down below para naman po, mabasa natin yung inyong mga reaksyon, mga komento. Ayan ha. Maraming salamat po no sa mga nag-suporta sa ating video, sa mga nag-like, nag-share. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, yun mga pre, ako yung magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang buhay po sa lahat. Ingat po lahat. Ingat.